Ayaw pa kakumpiyansa ni Coach George Gallant kahit nakatakdang magtala ang SMB ng record ngayong season. Namemeligro naman ang grupo ni Coach Chito Victolero na mawalis ng SMB sa quarterfinals sakaling mapunta sila sa 8th spot. At si Renza Bando, sinasabing wala pang pinipirmahang kontrata matapos ang stint sa Jungkwanjang Red Boosters, pero may mga alok pa rin sa KBL kasama ang Japan B-League. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos itala ng SMB ang ikasampung panalo sa PBA Philippine Cup laban sa Blackwater sa score na 124-109, ayaw pa rin pakakumpiyansa ni Coach George Gallant. Ano nga ba ang kanyang pahayag matapos ang bakbakan? Tutukan natin si Coach George sa report ni Olmen Leyva ng Philstar. Hindi pa tapos, meron pa tayong kalabing isang hakbang. Hindi ko muna inaasahan yan kasi hindi pa nangyayari yan eh. Maswerte tayo kung mangyayari yan at kailangan lang nating magpatuloy sa susunod na ladder. Actually, kung magagawa nilang isweep ang elimination, gagawa sila ng history dyan. Base po kasi sa record guys ha, TNT pa lang ang gumagawa niyan. Nung itala po nila yung 9-0 sa classification phase ng 2014 Commissioner's Cup. Record yun, di ba? Tapos 11 games pa sila dyan. While ang TNT, 9 games lang po sila doon. Ibig sabihin, ganito katindi ang SMB ngayon. Hindi naman nakapagtataka yun kasi loaded naman sila ng talent, di ba? Ang dami nilang pwedeng asahan sa loob ng court. Kahit yung mga bench player nila, di ba? Parang first 5 na rin kung kumamada sila dyan. So ano pa asahan natin sa kanila, di ba? Hindi na rin tayo magugulat kung makita natin sila sa finale ng PBA Philippine Cup kung saan sila yung defending champion. Kung nananalasa at nakatakdang magtala ng record ang SMB, hindi naman naging magandang posisyon ngayon ng Magnolia ni Coach Chito Victolero nang pulbusin sila ng Meralco sa score na 74-51. Tanong, ano ang nakita ni Coach Luigi Trillo sa panalo nila versus Magnolia? Tutukan natin si Coach Luigi sa report ni Camille Naredo ng ABS-CBN News. Sa tingin ko maganda yung naging depensa namin at saka kulang din sila ng dalawang player. But with that being said, gusto namin kuhanin yung kredito. Yung mga players, ginawa nila talaga yung role nila. Okay, so dun tayo sa depensa guys ha, kasi mas kilala yung Magnolia sa aspetong yun eh. Pero nang gabing yun parang nawala sa hulog yung mga bata ni Coach Chito Victolero. Isipin nyo ha, 7 points lang ang ginawa nila sa second period. At bilang kupunan, pumutok lang sila ng 20% sa bakbakang yun. Meaning, ganun katindi ang inilatag na depensa ni Coach Luigi Trillo. Okay, ando na tayo na natapyas nila sa 39-30 sa third quarter ng Kalamangan, di ba? Nagawa nilang single digit ang lamang ng Meralco. Pero pumutok agad ang Meralco doon. Nagtala rin sila ng 12 run kagad. So kitang-kita na nag-collapse yung depensa nila versus Meralco. Yung pagko-collapse ng Magnolia versus Meralco. So ano naghihintay sa Magnolia ngayon? May laban sila sa Friday guys ha, Terra Firma. Sa Sunday, TNT. Ang problema, hindi na sila pwedeng matalo sa dalawang bakbakan na yan. Tagilid na po sila dyan kasi once na natalo sila dyan, bagsak sila sa 5-6 win-loss record. Meaning, baka bumagsak sila sa 8th spot ng quarterfinals. At kung nakarating sila sa 8th spot, makakaharap nila yung SMB na posibleng walisin ng elimination. Twice to beat ang SMB. Sila, yung Magnolia, wala nang bukas yan. Do or die na sila once na nasa 8th spot na sila dyan. So mahirap yung sitwasyon ngayon ng grupo ni Coach Chito Victolero. Habang nagiging mahirap ang paglalakbay ng Magnolia, sinasabi namang hindi pa nakapagdidesisyon si Renza Bando kung saan siya pipirma ng kontrata. Base kay Marwin Espiritu ng EMBM Management, ano nga bang lagay ni Renza Bando sa kasalukuyan? Tutukan natin si Marwin Espiritu sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Sa ngayon, undecided pa siya. Bakasyon lang muna siya dito. Doon tayo guys sa undecided ha. Meaning pinag-iisipan niya talaga kung saan siya pipirma ng kontrata. Again, malinaw yan ha. Wala pa siyang pinipirmahan sa kasalukuyan habang tinetape natin ang episode na to. Tinitimbang pa lahat ni Abando yung mga posibilidad. Yung pwede mangyari and yung magiging future niya sakaling pumirma na siya ng kontrata ulit. Sa ngayon, ang alam lang natin is malaki yung naging role ni Abando dito sa anyang KGC para kuhanan ng kampyonato ng KBL. And of course, ganun din sa EASL. Laki ng ambag niya doon ha. Nakilala at minahal siya ng KBL fans, especially ng fans ng Anyang sa nagdaang 2 season. Walang duda yon. In fairness naman dito kay Anyang or sa Jungkwanjang Red Boosters, may balita rin kasi na inalok nila ng maayos si Renza Bando pero hindi natin kung ano nangyari doon kasi hindi ata natuloy yun eh. Kung matubili pa si Renza Bando na pumirma ng kontrata, malaking katanungan naman ngayon kung anong mga kupunan at liga ang nag-aalok sa kanya.
Ang bagay na yan ay inilahad ni Marvin Espiritu sa isang interview ng Spain. Mula sa panulat ni Jerry Ramos, KBL pa rin ba or Japan B-League ang punta ni Renzo Bando? Tutukan natin ang report ni Jerry Ramos sa Spain. Inamin ni Marvin Espiritu na ilang kupunan mula sa KBL at Japan B-League ang sumusubok na akitin ang 26 anyos na high flyer na si Renzo Bando na nagmula sa Santo Tomas, La Union. Ayun tayo no? May alok pa rin ang KBL. Hindi lang binanggit doon kung anong team. Pero alam natin na yung Jung Kwanjiang, nag-alok na sa kanya ng maximum contract yon. Ayon naman kay Bake sa kanyang official Twitter account, gusto ni Renz na mag-sign ng contract sa ibang liga. At dahil wala pang pinipirmahan si Renz sa kasalukuyan, pwede natin sabihin na binubusisi niya talagang lahat para hindi maging komplikado ang susunod niyang hakbang. Kung ilang team sa KBL ang may interest sa kanya, hindi natin alam. Pero maliwanag, gusto pa rin siya ng KBL. Maganda pa rin ang reputasyon niya doon. Yan yung rason bakit nakakuha siya ng mga alok mula doon. About naman sa Japan, hindi na tayo nagugulat doon kasi may scout din sila. So malamang nakuha nila ng maayos yung info kay Renzo Bando. Yung kalidad ng laro niya, di ba? Yung pinapakita niyang effort para manalo sa bawat laban. Laban kung laban kasi kung maglaro si Renzo Bando parang wala nang bukas, binibigyan niya yung lahat. So siguro maganda abangan natin yung mga susunod na hakbang ni Renzo Bando sa mga paparating na araw. Sigurado may lalabas na magandang balita dyan mula sa kanyang kampo. Kung KBL pa rin or Japan, malalaman natin yan. So guys, maraming salamat.